And suggested approach mga kapigsi, no, is you can stand on your own feet, pero mas maganda pa rin kung maraming umaagapay sa paligid natin. So, build a strong foundation, build a strong relationship, mga kapigsi, no, sa ibang tao. Hindi lang puro love, hindi lang puro romantic na relasyon, mga kapigsi. Even yung relasyon natin with other people, like yung mga family natin, of course, friends, relatives, mga neighbors nyo, kapitbahay nyo. Hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy, mga kapigsi, mga suggested approach, and yung potential future ng story nyo guys. So, shuffle natin to, hanapin natin yung energy ng Cancer. Ito guys, so Cancer, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi, mga kapigsi, pwedeng positive, pwedeng negative. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo, comment down below, mga kapigsi. So where you are right now, guys, for some of you, meron kayong inaantay, no? Meron kayong inaantay na changes, pwedeng changes, pagbabago, meron kayong inaantay na balita, or parang I'm sensing na, or evidence, mga kapigsi. Ibig sabihin parang inaantay nyo yung evidence sa 3D nyo ng mga minamanifest nyo, mga pinagdadasal nyo, pero right now parang hindi pa kayo masyadong kumikilos, no? Parang meron kayong chinichempuhan or inaantay, mga kapigsi. So titingnan natin kung ano tong inaantay nyo, Cancer, habang binabasa natin yung spread nyo. This is more on love guys, no? This is parang may inaantay kayo na something na that will bring you abundance of love and happiness sa buhay nyo. For some of you, pwedeng hinahanap nyo rin, no, yung mga taong or yung sitwasyon or tao or bagay na talagang magdadala sa inyo ng lubos na kaligayahan sa inyong pamumuhay. And for some of you naman guys, parang feeling ko natagpuan nyo na yung totoong happiness nyo. Yung iba parang feeling ko naka-move on na kayo sa lahat ng heartache, sa lahat ng emotional pain, no, na pinagdaanan nyo sa buhay dulot ng mga problema nyo, and you're just enjoying yourself, mga kapigsi, kasama ng mga tao na nandyan pa rin sa paligid nyo, no, na hindi humiwalay sa inyo, hindi kayo iniwan, through thick and thin, nandyan pa rin sila sa inyo. So chine-cherish nyo yung mga moments, no, yung mga memories na meron kayo kasama ng mga mahal nyo sa buhay. And what you need to focus on guys is yung pagsisimula ng bagong buhay. Yung iba sa inyo talagang ito yung focus nyo. Parang feeling ko yung iba sa inyo nagpa-promise kayo na 2025 is going to be better, no? Parang mas better yung 2025 para sa inyo, or kung anong year nyo man to mapanood guys, kasi ito'y timeless reading. So anytime pwede nyo tong balikan, pero kung nasa anumang year kayo right now, kapag napanood nyo tong video na to, parang gusto nyong sabihin na this time, this year, my life will be better, I will be better, I will become the better version of myself, na parang hindi na kayo papayag na mahirapan kayo or mamroblema kayo or magdanas kayo ng mga hinanakit ng inyong mga hinanakit sa inyong damdamin, mga kapigsi. In your recent past guys, no, parang feeling ko yung iba sa inyo na karma, no, whether it's good or bad karma, mga kapigsi, depende yan of course sa sitwasyon, sa mga intentions na ginawa nyo, sa mga sitwasyon na pinagdaanan nyo. Kung kayo ay na bad karma, mga kapigsi, parang natuto na kayo ng mga leksyon dun sa bad karma na yon, and right now bumabawi kayo ng mga good intentions para matabunan ng good karma yung mga karmic debts nyo. Yung iba sa inyo parang natuto ng leksyon talaga, no? Karma hits hard, guys, kaya importante talaga na yung sa buhay natin is palagi tayong mag-focus lang sa mga good intentions para palaging good karma din yung ating ma-experience, guys.
And yung greatest strength nyo guys is hindi talaga kayo sumusuko, no? Parang nasa inyo. Pwedeng nabagsak kayo before, nagkamali kayo, nagkaroon kayo ng mga mistakes sa buhay. Pero hindi pa yun katapusan ng mundo nyo. And sabi ko nga guys, na parang gusto nyo ng bagong buhay, it will be better. So, ang greatest strength nyo is yung parang recovery, pagbangon, pagbawi sa sarili nyo. So, this is all about you, Cancer. So, parang this is more on bawi ako sa sarili ko, ako muna, ganyan. And in your near future, hindi maiiwasan na magkaroon pa rin kayo ng konting conflict sa ibang tao, ganyan. Mga konting gusot siguro. Mga kapiksi, for some of you, pwedeng may mga moments na babalik pa rin yung, may mga episodes na babalik pa rin yung moments of your past, pero hindi na kayo masyadong mag-i-struggle, guys, no? And yung iba sa inyo, parang feeling ko, natututo na rin kayo mag-adapt, mag-adjust, makibagay-bagay sa mga sitwasyon para mas madali kayong makasurvive sa mga hamon ng buhay nyo, mga kapiksi. So, at saka hindi na kayo masyadong nagiging mainitin yung ulo, hindi na kayo masyadong react, violent reaction, ganun. Parang mas ginagamit nyo na yung isip nyo and mas kalmado kayo, knowing and understanding na wala namang kayong mapapala sa buhay nyo kapag ganun yung finocus nyo sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, kalma lang palagi, no, guys? Dapat naman talaga palaging ganun. And suggested approach, mga kapiksi, no, is you can stand on your own feet, pero mas maganda pa rin kung maraming umaagapay sa paligid natin. So, build a strong foundation, build a strong relationship, mga kapiksi, no, sa ibang tao. Hindi lang puro love, hindi lang puro romantic na relasyon, mga kapiksi. Even yung relasyon natin with other people, like yung mga family natin, of course, friends, relatives, mga neighbors nyo, kapitbahay nyo, importante na pinag-iingatan natin yung pagkakaroon ng harmonious na relationship sa kanila, mga kapiksi. Kasi you'll never know, no, what's going to happen next, guys. So, no man is an island. So, talaga dapat pinagtitibay natin yung relasyon natin sa kanila. What you need to know, guys, is habang tumatagal, mas lalo kayo nagmamature, mas lalo kayo nagiging matibay, mas lalo kayo nagiging strong. Yung mga pagsubok na pinagdaanan nyo, mga kapiksi, no, parang right now, maning-mani na lang yan sa inyo, guys. Yung iba sa inyo, hindi na kayo masyadong nasasaktan. Parang na-outgrown nyo na, no? Yung mga problema and yung mga pighati nyo. So, parang, let's get it on. Parang ganun na yung ano nyo, yung peg nyo sa buhay, no? Walang hindi na kayo kakayanin, mga kapiksi. Alright? And your hopes and fears, this is more on hopes, guys, kasi nagmamature na kayo, nagkakaroon na kayo ng realization sa buhay nyo, na kumbaga nakikita nyo na yung totoong realidad ng buhay, no? And this is what happens talaga kapag medyo nagkakaedad na, tumatanda na, nagmamature na, no? Dati pa easy lang tayo sa buhay. Dati ang dami natin kino-question. Ngayon, parang wala na, relax na lang, chill na lang. Whatever happens, happens. Parang ganon yung nangyayari sa inyo, mga kapiksi. And sabi ko nga, nagkakaroon na kayo ng realization. So, parang alam nyo na kung ano or sino, anong bagay sa buhay nyo or sinong tao sa buhay nyo yung karapat-dapat na pagbuhusan ng energy nyo. And yung mga karapat dapat na deadmahin din sa buhay nyo, na parang waste of time, waste of energy. So, ini-spend nyo na lang yung energy nyo sa mga kapaki-pakinabang na paraan and dun sa mga tao na deserving sa buhay nyo. Okay? And yung potential future nito, mga kapiksi, is you're willing to start all over again and again and again, no? Kumbaga parang hindi kayo natatakot na mag-repeat, no? Repeat, rinse, repeat, reset, ganyan sa buhay nyo, na magsimula ulit. And yes, no, okay lang yan, guys, kasi sabi ko nga, everyday, mga kapiksi, binibigyan kayo ng chance ni universe para ibuhay, no, sa isip nyo yung buhay na gusto nyong
ma-experience. So, i-utilize nyo yung inyong imagination, visualization, yung state nyo, mga kapiksi, claiming na nasa inyo na lahat ng bagay na gusto nyo para ma-push out siya sa inyong reality, mga kapiksi. Alright? It's never too late to start para magsimula ng bagong buhay, masayang buhay. Guys, nasa inyo ang pagbabago. Your life will change only if you change. Magbabago lang ang buhay mo kapag nagbago ka. Unless, kapag hindi ka nagbago, hindi magbabago yung buhay mo. Kahit anong ganda ng tarot reading na marinig nyo, Cancer, no? Paulit-ulit ako dyan. Kahit anong ganda ng tarot reading na mga mensahe narinig nyo, kung hindi ka magbabago, hindi din magbabago yung buhay nyo. So, yung tarot reading, gabay lang, energy yung nakikita natin. Kaya natin sinasabi sa inyo para ma-align nyo yung sarili nyo dun sa energy ng reading and magbago kayo. Okay? Alright, so, yeah, comment down below. Guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, i-mind nyo itong mga itong mga recovery, pagbangon, itong mga harmonious na relationship, mga kapiksi, no? I-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Deserve nyo yan, mga kapiksi. So, tingnan natin yung additional message for you, Cancer. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung mga offer natin dito sa ating channel, una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa mga gustong swertein sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong another course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. Pwede sa love, pwede sa money, mga kapiksi, kung kailangan nyo ng guidance sa manifestation. Sa lahat ng gusto mag-avail, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito talaga, no, yung additional message sa inyo. New life, no, new beginning, new chapter. Sabi ko nga sa inyo, yung iba sa inyo talagang pilit na bumabangon, bumabawi sa sarili nyo, mga kapiksi. And everyday, binibigyan kayo ng chance ni universe. Sabi ko din kanina, na ibuhay yung buhay na gusto nyo. So, make it a habit na everyday, imbis na magreklamo kayo sa current na sitwasyon nyo, doon kayo mag-focus doon sa future na gusto nyong ma-experience, mga kapiksi. And kapag ka binigyan nyo siya ng enough energy sa present moment nyo, mapupush out siya sa inyong physical reality in the future. So, araw-araw, doon lang kayo mag-focus sa kasaganaan, biyaya, pagpapala, happiness, harmonious relationship, or whatever, kung ano man yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo, guys, no? And mag-antay lang, wag mainip, no? It takes some time para ma-reprogram yung inyong subconscious mind and eventually ma-push out siya sa inyong physical reality. So, i-embrace nyo tong new life, new beginning, new chapter sa buhay nyo, mga kapiksi. Again, it's never too late to start as long as gusto nyo talaga, mga kapiksi. Okay? Alright. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo for more tarot readings, Cancer. Comment down below if story nyo ba to. For more tarot readings, ito yung ating playlist. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.